Nung mga nakaraan taon, nakita natin yung pagiging siksik sa specs and at the same time, may tamang presyo na Note series ni Infinix. Nakita natin yan sa Infinix Note 40 series and Infinix Note 50 series. And ngayong 2026, may dinagdag silang bago kasabay ng Infinix Note 60 series. At ito lang naman ang Infinix Note Edge. Pero ang tanong, ano yung mga nabago dito? Siksik din ba yung specs? Para ba sa'yo to? Sulit din ba yung presyo gaya ng ibang Note series? And dapat mo bang bilhin? Kaya kung interesado ka, tara, samahan nyo akong i-testing at pag-usapan natin itong bagong-bagong bad boy na to. Okay, simulan natin sa isang mabilisang unboxing. Bale, kapag sa box neto, same design pa rin doon sa last Note series nila, which is the Note 50 series ni Infinix. Anyway, sa loob neto, makikita natin yung mga common inclusion. Meron tayo ditong pre-tempered glass na kasama ng mga pandikit at kung ano pang mga anik-anik na inclusion dyan. Then next naman is yung ating color blue na included case. Medyo kakaiba, hindi na transparent. Then sumunod naman dyan, makikita na natin dito yung ating Infinix Note Edge unit mismo. Bale, color blue or stellar variant yung meron tayo dito, pero available pa to sa tatlo pang colors, which is Lunar Titanium, Shadow Black, and Silk Green. Nga pala, itong Silk Green ginamitan ng vegan leather back finish, kaya hindi siya agaya nitong ibang tatlong mga variant na naka-plastic back lang. Bale, naka 3D curve design na to. Meaning, curve yung screen, curve din yung back panel. I-plus pa natin na curve na din yung corners neto. Kaya nag-result sa comfortable na grip, mapa one-hand use, and also gaming din. Bale, gusto ko agad i-point out itong part na to kasi madalas napapansin ko sa mga 3D curve design na phone, sobrang ninipes kaya madulas silang hawakan lalo na sa pasmadong kagaya ko. Pero dito, manipes pa din naman siya unlike sa mga normal phone, nasa 7.2mm yung kanyang thick size. Pero ganun pa man, para sa isang pasmadong kagaya ko or laging basain yung kamay, comfortable yung grip ko dito na lagi kong sinasabi and also inaatungal sa mga phone na manipes at merong madulas na back finish. Anyway, balik tayo sa unboxing and yung last na makikita natin dito is yung ating 45 watts charging adapter and charging cable. And dahil nandito na rin tayo sa charging part, pag-usapan na rin natin yung kanyang battery. Bale, despite sa size neto na talagang manipis, equipped na to ng 6,500 mAh battery capacity. And naging possible yan dahil sa silicon carbon technology. Kaya, kayang-kaya netong tumagal at least ng isang araw or higit pa. Pero syempre, nakadepende sa using habit mo. So, kung medyo balagbag yung gamit mo, for sure, malolobat agad to. Pero kung normal usage lang naman like backup phone or kaya more on social media and also pag-text lang naman yung gagawin mo dito or yung mga normal doing na hindi masyadong heavy, kayang-kaya na itong tumagal ng isang buong araw for sure. Pinatunayan din yan ng ating 17-hour plus na SOT result pagdating sa ating PC Mark battery test. And take note, yung settings natin dyan is naka-half brightness and open po yung Wi-Fi. Pero kung malolobat ka naman, wala din namang problema dahil supported na rin neto ang 45 watts fast charging support. And kaya na ito ma-full charge from 0 to 100 ng under 1 hour. And na-testing ko rin mag-charge from 20 to 80%, natapos lang yan sa loob ng under 30 minutes. And nakagandahan dito, supported rin neto ang reverse charging and also bypass charging. And gusto ko lang ding i-address yung design nila ngayon. Medyo hawig na hawig talaga sa iPhone 17 Pro and Pro Max. Talagang hindi nila masyadong tinago pagdating dito sa part na to. Pero ganoon pa man, meron namang mga unique features itong phone na to. Kagaya na lang ng kanilang active halo lighting. Bale, isa tong interaction light. Hindi lang yan basta design or just halo light lang, or meron din to mga important interaction in terms of important notification kagaya na lang ng calls, charging, low battery reminders, and also startup. Kaya hindi lang talaga siya basta abubot or design lang. Also, meron pa din tong isang button na tinatawag na one tap button na kung saan kapag ni-long press natin to ay mag-o-open yung camera app natin in default, and at the same time pwede rin natin gamitin itong button na to as our shutter button para sa mas mabilis sa pag-take ng photos at kung ano-ano pa. And syempre, meron din tayong option na baguhin or ibahin yung functions na ma-activate kapag ni-long press natin to. Also, share lang din namin yung naging experience namin sa one-tap button na to. Actually, nagkaroon kami ng problema nung una namin tong ginamit. Once kasi nagamitin to or i-activate yung pag-open ng camera using the one-tap button, after nun, nahihirapan na kaming mag-turn on or i-turn on yung mismong phone. To the point na kinakailangan na naming i-hit ng multiple times yung kanyang power button. Pero good news, after ko tong i-update sa 16.1 na wala
din yung bug na yon. So ang pinaka-suggestion ko if ever na bibili kayo nito, fresh from the box, if naka XOS 16 pa lang to, i-update nyo agad sa 16.1. Anyway, in terms of build naman, naka-plastic frame and plastic back panel tayo dito, pero protected naman ng Corning Gorilla Glass 7i yung ating display dito. Anyway, iba pang specs, meron na din tayo ditong IR blaster na pwede natin gamitin sa mga appliances natin sa bahay. Naka-Bluetooth 5.4 na din, may optical in-display fingerprint sensor na din, kaso nga lang medyo off yung placement para sa akin. May NFC support na din, kaya gumagana na din ang Google Pay. Naka-USB-C 2.0 na din, meron na ding 5G support pagdating sa Wi-Fi, and syempre meron na rin tayo ditong 5G support pagdating sa mobile data dahil 5G ready na tong device na to. And based sa mga testing natin, capable naman to makasagap ng 5G, pero syempre nakadepende pa rin yan sa area natin kung saan natin gagamitin if ever na 5G ready na ba yung area natin. Nga pala, para matest ninyo yung inyong internet speed, use Ookla Speedtest, solid na app yan. Now, usapang display naman tayo. Bale, meron tong 6.78-inch, 120Hz, 1.5K curved AMOLED screen display na partnered na rin ng 2 stereo speaker na sound by JBL. And with that combo, kung usapang movie watching or kaya anime watching and also YouTube, Facebook at kung ano-ano pa, pasadong pasado to. Lalo na meron tong Widevine L1 support pagdating sa Netflix. Kaya goods na goods yung watching experience. And mostly, kapag naka-AMOLED display, matik naman na maganda yung makukuha nating display dito pagdating sa panonood ng mga movies dahil AMOLED screen yan, hindi na kinakailangan pa ng mahabang explanation. Siguro pagdating dun sa kanyang dual stereo speaker, medyo kinukulang lang talaga ako pagdating sa bass, pero in terms of loudness, yakang-yaka na, goods na, maganda yung clarity. Napansin ko din yung curved symmetrical bezels na to na pulidong-pulido pag tiningnan ninyo. Also, good news din, maganda yung palm rejection niya dito, kaya walang magiging sudden touches kapag ginagamit natin siya in one-hand grip, kahit na nag-overlap yung palad natin sa mismong screen or dumidikit na yung palad natin sa curved screen. Anyway, kung usapang outdoor use naman, meron na tayo ditong global brightness na 1600 nits and 4500 nits peak of brightness naman for HDR. Ang meaning lang neto, visible na visible yung content na makikita natin sa display neto if ever na gagamitin natin to outdoor. Kaya kung mahilig kayo dyan mag-picture sa labas, and no worries, pasado siya para dyan. May 2150Hz PWM dimming technology na rin tayo dito para sa mga mahilig mag-cellphone dyan na patay na yung ilaw. Para makaiwas tayo sa eye strain or hindi agad magka-eye strain or kaya eye fatigue kung medyo mapapababad tayo. Ewan ko na lang kung anong ginagawa mo dyan. Now, usapang performance naman tayo. Bale, ginamitan na to ng bagong MediaTek Dimensity 7100. Isang 5G capable chip, meron tong max clock speed na 2.4 GHz and GPU na Mali G6110MC2. And kung usapang normal usage lang, wala tayong magiging problema sa device na to or sa chipset na to in overall. Wala ko napansin na kahit anong delay dito nung ginagamit ko siya. Pag nag-open ako ng apps na ginamit sa mismong phone, smoothly, walang delay, walang matagal na paglo-loading ng mismong app kahit na marami or multiple yung nagraran na apps sa background natin, which is nice. Kung usapang gaming naman, syempre, tinest din natin yan. Nga pala, at the moment, wala tayong nakuha dito na Antutu benchmark score kasi bago pa lang yung chipset. Ito yung nilalabas ng mismong phone after natin magsagawa ng Antutu test. Pero based sa research ko, may makukuha dapat tayo ditong 500,000 to 700,000 Antutu benchmark score. And based on that result, naglaro pa rin kami dito ng Genshin Impact. Bale, sinatap namin to sa medium graphics preset settings and then 60 FPS. Then pagdating dito, playable naman yung Genshin Impact pero hindi ganun ka-stable yung FPS na nakuha natin. Naglaro sa 25 to 30 FPS yung overall FPS na nakuha natin dito. So, yeah, pwede pa rin naman natin malaro yung Genshin Impact pero kailangan natin i-endure yung mababang FPS. So, hindi talaga siya pang heavy gaming. Siyempre, naglaro din tayo dito ng mga paborito nating MOBA games. At uunahan ko na kayo, wala tayong 120 FPS gaming support dito hanggang 90 FPS lang. Kaya yung nakuha nating frame rate pagdating dito sa ating HOK at saka Wild Rift kahit na naka-max out settings sila which is sa 120 FPS sa Wild Rift and then naka-max out settings naman sa HOK and 90 FPS lang yung natala natin dito dahil hindi pa nga niya supported ang 120 FPS gaming. Pero kahit na ganoon, in terms of playability, playable yung both games na to. Kapag tingin naman sa MLBB, sinet lang din natin to sa max out settings kaso nga lang super lang yung available sa ating FPS settings meaning hanggang 60 FPS lang yung mapoproject nito. And yes, 60 FPS lang yung nakuha natin
natin dito sa ating MLBB. Pero for sure, kaya na ito makaabot ng 90 FPS if magkakaroon tayo ng optimization kay MLBB. Kapag dating naman sa CODM, nakakuha din tayo dito ng 60 FPS pagdating sa BR mode and also MP mode and max out settings. Kaso nga lang, medyo nagja-jump yung FPS niya sa 50 and also 60 FPS, and may mga times na bumababa pa siya sa 50 FPS, which is bumabalik din naman agad sa normal FPS nila, kaya hindi na rin masyadong big deal. And in overall, playable din ang ating CODM, mapa, MP, and also BR mode. But anyway, kapag dating naman sa thermal, after ng 30 minutes yung tuloy-tuloy na paglalaro sa Genshin Impact, nakakuha lang tayo dito ng 41 to 42 degrees Celsius, and then nakakuha naman tayo sa mga MOBA games and also CODM ng 40 to 41 normal temperature or average temperature nila, which is good thermal and also hindi na rin naman surprising dahil hindi naman ganong kalakasan yung chipset nito. Kapag dating naman sa software neto, naka-latest XOS 16.1 na tayo and under to ng Android 16. And yung una kong napansin dito nung ginagamit ko to ay yung design and theme ngayon ng UI nila, dahil mas nagmukhang iPhone or iOS yung theme nila ngayon. From quick access settings design, almost the same ng layout and also ng mismong icons. Animation style, fluid and smooth din, same sa iPhone. And also, pati yung kanyang app icons at saka yung kanyang lock screen effect. Pero gusto ko lang linawin na hindi lang si Infinix yung gumagawa nito. Dahil kahit yung ibang mga big brands ginagawa din to. Gaya ni Xiaomi, Oppo, Honor, OnePlus at halos lahat ng iba pang mga brands dyan, meron talagang resemblance ng iPhone yung lahat ng phone na nare-release nila ngayong 2026. At nung mga nakaraan taon pa, hindi talaga nawawala yun. Pero yeah, mas obvious nga lang dito sa ating XOS 16. But ganun pa man, in overall, nagustuhan ko yung kanyang UI kasi tayo pa rin naman yung mananalo pagdating sa part na yan dahil nag-improve sila. Pero ganun pa man, nandito pa rin or present pa rin dito yung ating mga bloatwares na pwede naman nating i-uninstall. And speaking of present, nandito na rin yung ating mga AI features. Gaya na lang netong ating circle to search na madalas ko talagang ginagamit sa lahat siguro ng devices na nare-review ko and also sa main phone na gamit ko. I already installed Gemini AI na din to. And also, meron din tayo ditong built-in AI companion na tinatawag na Pollax AI. Bale, the same lang siya ng mga AI companion na madalas natin ginagamit, kagaya ng ChatGPT and also Gemini AI. And ang nagustuhan ko sa kanya, pwede natin siya paganahin using voice command parang si Siri. And actually, ang helpful ng mga gantong AI companion, at kung isa ka sa mga tao na hindi pa rin gumagamit ng kahit anong AI features or any AI companion ngayon, para ka nabubuhay sa panahon ng dinosaur. At least sa generation na to ngayon. Kaya minumungkahi ko na gamitin nyo to dahil napakadami mga useful AI features ngayon na pwede nyo magamit na pwedeng mapadali yung ginagawa ninyo pang araw-araw. Kaya use them wisely. Anyway, i-include ko din yung ating AI eraser and also AI extender. Mas naging smooth and also fluid na rin yung kanilang pagpaprocess dito. Hindi na ganun kahalata, which is I like. At medyo nagulat ako dyan dahil hindi naman ako nag-expect ng okay na NPU pagdating sa chipset na to. Pero ganoon pa man, goods yung napakita niya sa atin kaya panalo siya for me. And good news din, meron na tayong 3 years major software support update and 5 years na security patches. And based naman sa experience ko sa mga tinago ko ditong Tecno and also Infinix phone, nakakakuha naman ako ng mga panakanakang mga updates in the past few years. And yeah, sana ganun din yung makuha natin or mas mag-improve pa rin sina Infinix and Tecno dito sa part na to. Kasi sa software part, yan naman yung lagi nating dasal and also sinasabi sa kanila. And I hope kita nila tong mga concern natin na ganito. Anyway, usapang camera naman tayo. Pagdating dito, meron tayong single camera pagdating sa ating rear camera, which is meron tayong main 50 megapixel camera sensor and then 13 megapixel selfie camera sensor. Then, kapag dating sa quality ng photos na nakuha natin dito, masasabi kong decent. Goods yung color processing nila dito para sa isang mid-range phone. Vibrant and also saturated siya. Same ng mga nauna nilang phone na testing ko rin. Goods din yung sharpness ng photo, sadyang may mga part lang talaga na medyo nagiging soft, nakadepende na lang talaga sa lighting. May mga moments kasi na goods naman yung kuha mo pero pag uulitin mo siya and then medyo natakloban yung lighting mo, medyo pumapangit or nagsusoft yung mga part na sharp nung una. Pero yung kilang dyan is syempre proper positioning. Also, sa HDR neto, pasado din para sa akin. Pagdating kasi sa pagpaprocess ng highlights, hindi na blown out unlike sa ibang mga phones na testing natin before. And actually, noong 2025 and 2024, napiksa naman nila tong part na to. Pero may mga times lang talaga na medyo contrasting yung mga photo na nakukuha natin dito to the point na medyo dark na yung mismong photo and medyo naka-crash down yung ating shadows. Kaya nawawalan ng detail. Pero yun nga, gaya ng sabi ko, laging proper positioning, proper source of light para makapag-nail tayo ng good looking photo. Lagi ko naman yung sinasabi kahit sa mga cameras, DSLR man yan or mirrorless camera, ganun pa rin naman yung gagawin nating adjustment and trust me, kapag nagawa nyo yun, talagang makakapag-nail kayo ng good
looking photos. Now, pagdating naman sa selfie camera nito, pasado na din to para sa akin para sa isang mid-range phone. Okay na yung kanyang mismong overall quality, maganda na yung processing ng color and also yung detail mismo ng mukha natin nandun talaga. Pero napansin ko lang na nandito pa rin talaga yung enhancement pagdating sa color tone ng balat natin, which is lagi din naman natin nakikita sa ibang mga phones out there. Hindi lang talaga ako yung tipo ng tao na gusto yung mga gantong enhancement na medyo pinapaputi dahil lang, gusto ko yung kulay ko na Kuya Mangge. Pagdating naman sa kanilang video capability, kaya na ito mag-shoot ng 2K at 30 fps pagdating sa ating main camera, and pagdating sa video na nakuha natin dito, medyo shaky kasi wala siyang OIS, pero meron naman tayo ditong AI stabilization na kapag inactivate natin, mako-convert yung ating video to 1080p at 30 fps. So kung gusto nating i-capitalize yung 2K at 30 fps, medyo shaky talaga yung makukuha natin na photos dyan. Pagdating naman sa selfie camera, ganun din, kaya na ito mag-shoot ng 2K at 30 fps, and kapag i-activate natin yung ating AI stabilization, kakaroon tayo ng crop at bababa to sa 1080p at 30 fps. Kaya kung gusto ninyong i-capitalize talaga yung 2K at 30 fps net, yun, medyo shaky yung makukuha nating footage, pero for the quality, goods na for 2K resolution. Then now, usapang presyo tayo. Bale, pagdating sa presyo neto, para sa variant na 256GB, nasa 14,999 pesos yung SRP nila. And meron naman tong promo sale price na 13,999 para sa Lazada and Shopee. And meron din silang special promo na 12,999 na exclusive lang sa TikTok shop nila. And ang good news dito, kung gagamitin nyo yung ating Lazada or Shopee link dyan sa description down below, pwede kayong makakuha ng 1,000 to 1,500 worth of voucher na pwede nyo gamitin if ever na mag-purchase kayo ng isang Infinix Note Edge. So, check ninyo sa ibaba. And gusto ko lang din palang idagdag na meron silang free na insulated tumbler dito if ever nabibili kayo sa Lazada and Shopee, and then free earbuds naman if ever nabibili kayo sa kanilang TikTok shop. Ang kagandahan dito, meron silang offline raffle na kung saan pwede kayong manalo ng Chongqing trip. Also, pwede rin kayong manalo ng Infinix GT Book laptop. And lastly, pwede rin kayong manalo ng 17 tour concert ticket. And ito yung mechanics na kinakailangan nyo gawin para makasali kayo sa gagawing offline raffle. So, screenshot nyo na lang tong part na to at ito po siya. Yan. Make sure na makikita ninyo. Now, usapang final verdict tayo dahil for sure yun yung tatanungin ninyo, and to be honest, alam na ninyo agad yung sagot ko dito. Kung usapang specs over price ratio, para sa akin medyo mahal yung ating 13,999 pesos na promo sale price, and lalo na yung kanyang SRP. So, para sa akin, magiging reasonable bilhin itong phone na to if ever na mabibili natin to sa 12,000 pesos or even more lower. Pero para sa gantong presyo, babangga kasi yan sa mga malulupet na mid-range phone na available pa from 2025 hanggang ngayon 2026, nang masasabi kong mas better pang bilhin kaysa dito. Kaya as of now, kung ganito yung presyo niya, hindi ko masasabing bibilhin ko siya agad. Pero kung gusto ko talaga tong phone na to, why not naman? Pero yun na rin, kung ako lang din naman, i-hold ko muna yung pera ko dahil for sure, magkakaroon naman sila ng sale sa mga susunod pang buwan. Knowing Infinix, lagi nila yung ginagawa. Kaya possible na bumaba pa yung presyo nito sa 12,000 plus. And yeah, malaki ang possibility na mangyari yun. Si Infinix yan eh. Anyway, bago ko tapusin yung video, gusto ko malaman kung ano yung opinion ninyo and also ano yung masasabi ninyo dito sa ating Infinix Note Edge. Comment nyo naman sa ibaba at pag-uusapan natin yan dahil super interested ako sa feedback ninyo about sa phone na to. Okay ba yung presyo niya para sa specs, or okay ba yung specs niya, or same din tayo ng verdict na medyo hold muna tayo at antayin bumaba yung presyo bago bilhin to. Comment nyo lang sa ibaba mga paragoy at pag-usapan natin.